Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Pa-donate po sana via GCash. Mga master, salamat. Huwag po sanang e-escape ang ads natin, mga master, salamat. Paki-like, share and subscribe. Maraming salamat and God bless. Kabanata 311. Si Lilibet ay binugbog ng husto. Hindi siya tugma kay Ramon. Sa sandaling iyon, ang kanyang mga mata ay puno ng puot at lamig. Itinaas niya ang kanyang kamay at binigyan siya ng isang malakas na sampal sa kanyang mukha. Namanhid ang kanyang mukha nang muli siyang bumagsak sa lupa. Tinitigan siya nito na puno ng dugo ang bibig. I can't believe a dog like you want to take over the company. Umiiyak siya habang hinahawakan siya sa buhok niya. Napaisip siya, kung patay na talaga si Lolo, magiging akin na ang lahat ng ari-arian ng pamilya. Banta ang babaeng ito. Kailangan niyang gumawa ng paraan para mawala siya. Masasabi ni Lilibet na gustong wakasan ng kanyang pinsan ang kanyang buhay at iniisip niya kung paano siya makakatakas sa lugar na ito. Hinawakan niya ito sa leeg at sinimulang sikal sabay sabing, ang gandang babae. Kung hindi lang kita pinsan, hindi na kita binitawan. Nakakahiya. Sa katunayan, nang una niyang makita si Lilibet, nabigla siya sa kagandahan nito sa kabila ng maraming nakitang babae sa kanyang buhay. Ang kanyang figure at ang kanyang kagandahan ay nasa ibang antas. Tayang naman ang pinsan niya. Naglabas siya ng matalim na punyal mula sa kanyang baywang at itinutok iyon sa kanyang puso. Si Mark ay nagmaneho pabalik sa plaza at ipinarada ang kanyang sasakyan. Tatanungin na sana niya si Yolanda tungkol sa sitwasyon sa plaza at sa kapirasong lupa na binili nila kamakailan. Ipinapalagay niya na hindi magkakaroon ng maraming issue. Noon pa man ay pinagkakatiwalaan niya si Yolanda sa kanyang trabaho. Para mabantayan si Lilibet, pupunta siya sa floor island kung kinailangan. Kung hindi, kung may mangyari man kay Lilibet, pagsisisihan ito ni Mark. Pero, nang lalabas na siya ng sasakyan, tumunog ang kanyang telepono. Tiningnan niya ang screen at nalaman niyang tawag iyon mula kay Quinay. Nagmamadaling sagot ni Mark, nag-aalala kung may nangyari sa kanya. Tinagot ni Mark ang tawag at nagtanong, may nangyari ba? Hindi, ayos lang ako, pero magsisimula na ang school. Paalala ni Quinay sa kanya. Matagal niyang pinag-isipan bago niya ginawa ang tawag na ito. Sa katunayan, malapit nang magsimula ang paaralan. Magiging sophomore na siya. Nakaramdam ng pananakit ng ulo si Mark. Paano niya nakalimutan ang tungkol dito? Siya ay napabuntong hininga. Usually, kung nasa tabi niya si Lilibet, ipapaalala niya sa kanya na oras na para magsimula ang school. Ipinanta siya pa ni Mark na kung nagsimula ang paaralan at naging maayos ang pakikitungo niya kay Lilibet, maaari silang magsaya sa opisina nito. Ang pag-iisip ay talagang nagpa-excite sa kanya. Gayunpaman, ngayon ay hindi na siya sinagot ni Lilibet at tumanggi rin siyang makita. Nagiging miserable siya nito. Kung hindi nangyari ang lahat ng ito, maganda sana ang kanilang pinagsamahan. Hindi lang guro niya si Lilibet kundi asawa rin niya. Matutulungan niya itong mandaya sa panahon ng pagsusulit. Ngunit ngayon, hindi na ito pareho. Napabuntong hininga si Mark, okay, I know. I will try my best to show up when school starts. Naisip ni Mark na baka huminto siya sa pag-aaral. Dahil hindi na niya guro si Lilibet, pakiramdam niya ay wala nang saysay ang pagpasok sa aralan. Okay, Mark. Kamusta ka kanina? Nakaramdam ng pag-aalala si Quinay dahil magsisimula na ang school pero mukhang walang ginagawa si Mark. Naisip niya na titigil na siya sa pag-aaral, tutal mayaman naman siya. Mark had no words to explain his emotions and answer her question, thus, he simply added, I'm fine. Pagkatapos ng simpleng pag-uusap, natapos ang tawag sa telepono. Naisip ni Mark, babalik ba si Lilibet at ipagpapatuloy ang pagtuturo sa paaralan. Siya ay mataas ang pinag-aralan at mahusay sa pagtuturo. Tayang naman, na-miss ni Mark si Lilibet. Malapit nang magsimula ang paaralan. Ano ang dapat niyang gawin? Dapat ba siyang pumunta at dumalo sa mga klase? Kung nagpasya siyang pumunta ngunit wala si Lilibet, dapat ba siyang huminto sa pag-aaral? Ano kaya ang sasabihin ng kanyang ina tungkol sa bagay na ito? Ramdam ni Mark na lumalakas ang kanyang ulo. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan at papasok na sana sa plaza, ngunit bigla siyang nakarinig ng tunog ng busina ng sasakyan.
Nag-aalinlangan na tumingin si Mark at nalaman na galing ito sa isang marangyang Mercedes at may babaeng nakaupo sa driver's seat. Queen. Anong ginagawa niya sa plaza? Pinuksan ni Queen ang pinto ng kotse. Tinitigan niya si Mark at umakbay sa kanyang mahahabang binti na nanginginig. Mula nang malaman niyang nakabalik na siya mula sa pagsasanay, hindi pa niya ito nakikita. Ilang araw na siyang naghihintay sa kanya at ngayon, sa wakas ay nagpakita na siya. President Miller, ano ka ba? Nalilito si Mark. Bakit parang galit na galit si Queen? Wala siyang maalala na ginawa niya ang bagay na maaaring makasakit sa kanya. Napakatagal na panahon na noong huli silang nagkita. Sino bang may sabi sa iyong tawagin mo akong presidente? Ang tagal mo nang hindi nagpapakita, gusto mo pa bang ipagpatuloy ang pagnenegosyo sa plaza? Sabi ni Queen na may tono ng pagiging unfriendliness. Sumasakit ang ulo ni Mark. Hindi niya intensyon na pabayaan ang plaza, higit sa lahat ay wala siyang oras. Talagang walang magawa si Mark tungkol sa bagay ni Lilibeth, kaya wala siyang mood na pakialam sa kanyang trabaho. Bakit wala kang sinasabi? Lumapit si Queen at nagtanong. Ako ay humihingi ng paumanhin. Nakipagkompromiso lang si Mark. Tumingin si Queen sa kanya at nabawasan na ngayon ang galit sa kanyang puso. Bahagya siyang ngumiti at naging matino ang boses niya, bakit ka humihingi ng tawad sa akin? Ginagalit kita, wala sa mood si Mark na makipagtalo sa kanya. Ang pangunahing dahilan kung bakit siya nakompromiso ay dahil si Queen ay may magandang damit at masikip na maong sa araw na iyon na perpektong yamakap sa kanyang figure. Iniling ko ba sa iyo na maging mabait? Umuso siya at ang kanyang boses ay naging mahina habang patuloy na nagtatanong, ano ang nangyari? Maaari mong sabihin sa akin at titingnan ko kung mayroon akong magagawa upang makatulong. Noong una, gusto ni Queen na turuan siya ng leksyon. Tandang padamdam. Kung hindi ka lalaban, paano ko ipagpapatuloy ang pakikipagtalo sa iyo? Napaisip siya. Ang totoo ay naging abala rin siya kamakailan. Gayunpaman, araw-araw pa rin siyang pumupunta sa plaza upang harapin ang mga gawain. Ngunit ang mga usapin ay maaaring matugunan sa pamamagitan ng telepono. Hindi rin niya maintindihan kung bakit araw-araw siyang pumupunta rito. Dahil ba gusto niyang makita si Mark? Nakaramdam ng katawa-tawa si Queen, iniisip, bakit ko gustong makita ang kasuklam-suklam na lalaking ito? Kung ayaw ko siyang makita, bakit ako pumunta dito? Napaisip si Queen at tumahimik. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang nararamdaman niya. Ang lahat ba ng ito ay dahil lamang sa 2 beses niya itong iniligtas? Hindi inisip ni Mark na magandang ideya na sabihin kay Queen ang tungkol kay Lilibeth. Umiling siya at sinabing, okay lang. You're so ungrateful. How can you regard my kindness as mali siya? Humuso si Queen. Sa sandaling ito, nagugutom si Mark. Sabi niya, President Miller, hayaan mo akong i-treat ka sa isang pagkain. Sabi ko wag mo akong tawaging president. Nainis si Queen, at hindi nagtagal ay bumalik sa normal ang boses niya. She continued, bakit gusto mo akong pretuhin? Gutom na ako, sabi ni Mark, tumalikod at umalis. Humuso si Queen. Normal lang na kumain dahil ang tagal niyang hinintay na magpakita ito. Tinundan siya nito sa itaas. Pagdating nila sa elevator, naalala ni Mark ang mga pagkakataong sumilip siya sa likod ni Lilibeth sa elevator. Pagpasok niya sa elevator, ibinalik nito ang mga alaala. Ano na naman ang tinitignan mo? Kaway ni Queen sa kanya. Natauhan si Mark at napabuntong hininga. Sa pag-iisip kay Lilibeth, paulit-ulit itong napabuntong hininga. Hindi ito umimik at hindi man lang sumagot sa kanya. Nagulat si Queen. Nagtataka sa sarili, hindi ko siya hinatulan. Lagi siyang nakatitig kaya kailangan ko siyang tawagan. Pero bakit ang tahimik niya ngayon? May nangyari ba talagang masama? Naisip ni Queen sa kanyang puso. Anong problema mo? May bahid ng pag-aalala sa tono ni Queen habang nagtatanong. Ngumiti ng mapait si Mark at sinabing, I'm sorry. Nagulat si Queen. Nag-sorry lang ba siya? Nilanat ba siya? Hindi nagpatuloy sa pagsasalita si Mark. Bamantong hininga siya at lumabas ng elevator. Puno ng pagdududa ang magagandang mata ni Queen, anong problema niya? Pumunta siya sa isang restaurant sa plaza kasama si Mark. Malungkot pa rin siya habang kumakain sila. Lalo siyang nakaramdam ng kakaiba. Ito ang unang pagkakataon na makakasama niya itong kumain.
Nagulat siya sa sarili niya dahil halos hindi na siya nakakasama ng mga lalaking mas bata sa kanya. Naisip niya na ang tanging dahilan ay dahil 2 beses siyang nailigtas ni Mark. Namula si Quinn ng walang malay. Kamakailan, hindi niya nakita si Mark ngunit halos gabi-gabi niya itong napapanaginipan. Ang pinakamadalas niyang panaginip ay naligtas siya noong siya ay nilagyan ng droga ng kanyang katulong. Dinala siya sa isang hotel, ngunit hindi siya umalis. Sa halip, nakita ni Mark ang kanyang anyo at hindi napigilan ang sarili. Pagkatapos noon ay napamura siya at sinampal siya sa mukha. Pagkatapos, nagising siya mula sa panaginip. Pagkatapos ang pangarap ay magpapatuloy lamang sa susunod na araw. Mauulit ito ng paulit-ulit. Hindi na rin maalala ni Quinn kung ilang beses niyang sinampal si Mark sa panaginip niya. Pakiramdam niya ay nakukulam siya. Paano siya magkakaroon ng ganoong panaginip sa lahat ng oras? Bakit gusto niya itong sampelan ng husto? Itinaas ni Mark ang kanyang ulo at nagtanong, bakit namumula ang mukha mo? It's none of your business. Hininaan ni Quinn ang boses at nakaramdam ng hiya. For sure, hindi alam ni Mark kung ilang beses siyang sinaktan ni Quinn sa panaginip niya. Pagkatapos niyang makitang tapos na kumain si Quinn, pumunta na siya para magbayad ng bill. Tinundan siya ni Quinn palabas at gustong itanong kung ano ang nangyari sa kanya. Siya ay sobrang nagtatampo na si Quinn ay walang mood na harapin ang kanyang sariling mga gawain. Hindi naging madali ang makilala siya muli. Paano ito masasabing isang pagpupulong kung hindi sila nag-aaway? Sa pag-iisip na ito, muling nagtanong si Quinn, Mark, ano ang nangyayari sa iyo? Biglang lumingon si Mark at nagtanong, President Miller, pwede mo ba akong bigyan ng pabor? Ano ang maitutulong ko sa iyo? Kinabahan si Quinn nang hindi namamalayan. Magpo-propose ba itong kasuklam-suklam na taong ito na matulog sa kanya? Kabanata 312. Siyempre, hindi kailanman sinadya ni Mark na matulog sa kanya noong una. Palagi lang niya itong napag-uusapan, ngunit seryoso itong si Quinn. Gayunpaman, kakaiba ang naramdaman niya nang makitang nakatitig sa kanya ang magagandang mata ni Quinn. President Miller, ano ang iniisip mo? Tanong niya. Ha? Wala lang. Ayaw mo bang tulungan kita? Say it. Nalungkot si Quinn at napaisip sa kanyang puso, are you kidding me? Iniisip ni Mark na si Quinn ay nakakuha ng maraming negosyo. Wala siyang panahon para pangasiwaan ang lahat ng iyon kamakailan. Tinabi rin ni Yolanda na mayroong isang nightclub na naghahanap ng bagong may-ari at wala na siyang oras upang tingnan ito. Hindi ito maaaring magpatuloy ng ganito. Nais niyang makita kung maaari siyang makipagtulungan kay Quinn at makakuha ng isang bagay ng magkasama upang mabilis niyang mapalawak ang kanyang imperyo ng negosyo. Inarap ito ni Mark kay Quinn, ngunit ngumuso siya, ito ba ang gusto mong tulungan kita? Oo, magtulungan tayo. Naging abala ako kamakailan, at wala akong oras para gumawa ng kahit ano. Pangulong Miller, ikaw ay may magandang mata para sa mga proyekto. So, tingnan natin kung may chance na mag-cooperate tayo, he said. Hindi mo ako kailangang purihin. Ngumuso si Quinn. So, President Miller, ikaw ba? Patuloy ni Mark. I've told you, stop calling me President. Bulalas ni Quinn. Galit na galit siya at tumalikod na siya para umalis. Dahil itinaas ni Mark ang bagay na ito, natural lang na gusto niyang makakuha ng sagot. Naabutan niya ito at tinanong, ano sa tingin mo? Maganda ang plano mo. Gusto mo tulungan kita sa negosyo mo, hindi ba gusto ng mga kabataan na maging independent? Tinitigan ni Quinn si Mark. Awkwardly smiled Mark, it's fine then. The deal is off while our friendship is still on. Just pretend that I never said it. Hindi sinabi. Tumalikod si Quinn at sinabing, sige, gagawin ko. Nagulat si Mark, pumayag talaga siya. Huwag kang aalis ngayon. I'll treat you to dinner as well later in the evening. Ngumiti si Mark. Hindi siya masyadong sigurado kung papayag ba siya dito. Tutal, maganda naman ang mata ni Quinn at hindi kapos sa pera. As in hanggat namuhunan siya sa mga negosyo, magkakaroon siya ng magandang kita. Bakit gusto pa niyang makipagtulungan sa iba? Kailangan ko bang gumastos ka ng $200 para ipaghain mo ako sa isang pagkain? Kulang ba ako sa hapunan mula sa iyo? Kulang sa $200 na iyon. Ngumuso si Quinn. Di ba ngayon lang kita pina-order? Hindi mo nais na umorder at sinabi na ito ay sapat na.
Ano ang sinisisi mo sa akin? Mamantong hininga si Mark. Nanlaki ang magagandang mata ni Queen nang marinig ito, sa tingin mo ba ang sinasabi kong mura ang pagkain? Ako ay nagsasalita tungkol sa iyo. Tinatrito mo lang ako sa isang pagkain para sa isang layunin. Kung gayon, bakit kita ililibre ng isang pagkain ng walang layunin? Hindi ka rin kulang sa pagkain mula sa akin. Mark muttered. Treating Queen to a meal for nothing. Mark didn't have the mood to do so. Ikaw, nagngangalit si Queen. Pagkatapos noon, tinanong siya nito kung saan niya gustong pumunta at kumain. Kahit saan ay magiging maayos para sa kanya. Baka pwede silang pumunta sa hotel ng nanay niya at garantisadong magastos. Umiling si Queen, no, I have a project after this. Kung gusto mo talagang makipagtulungan sa akin, bayaran mo na lang. I'll give you half of it. Nakahinga ng maluwag si Mark, anong proyekto ito? Why are you asking for the details? Di ba sabi mo maganda ang mata ko? Walang ekspresyong sabi ni Queen. Natigilan si Mark. Kailangan niyang aminin na maganda ang mata ni Queen. Dahil sinabi niya ito sa ganitong paraan, dapat itong maging kalidad. Okay, kapag nakumpirma mo na, sabihin mo lang sa akin ang presyo, sabi ni Mark. Humuso si Queen at tumalikod na para umalis. Walang magawa si Mark at hinaila siya, President Miller, huwag kang magalit. I really want to treat you to dinner tonight. Don't go. Ito ang dapat niyang gawin. At least, nagka-cooperate silang dalawa, kaya dapat sabay silang mag-dinner. Hindi ako kumakain ng maanghang. Kanina lang sobrang maanghang, palit ka ng ibang restaurant kung gusto mo akong kumain. Sabi ni Queen. Ngumiti si Mark, ibig sabihin ay pumayag siya. Mayroong ilang mga restoran na may mas magaan na pagtikim ng mga pagkain sa plaza. Ilang beses na silang nakakain ni Mark at nagpasya siyang dalhin si Queen doon ng gabing iyon. Gayunpaman, naisip niya na mas mabuting pumunta na lang sila sa hotel ng kanyang ina. Sa makatuwid, sinabi niya, pumunta tayo sa hotel ng aking ina. Masarap ang mga ulam doon, ang iba sa kanila ay nagkakahalaga ng higit sa $10,000. Sigurado akong magugustuhan mo ito. Hindi ko naman sinabing gusto kong magkaroon ng mahal. Dito na lang tayo kumain. Umiling si Queen. Okay. Gusto mo bang pumunta sa opisina ko o gumala mag-isa? Tanong niya. Ano ang silbi ng pag-alagala? 12-12 beses na akong nakapunta rito, sagot ni Queen. Lumingon si Mark at nagtanong, bakit ka nagpunta dito ng maraming beses? Para makuha ang plaza mo, do. Humuso si Queen at sumama sa kanya sa elevator. Napangiti siya habang iniisip, ang lambot talaga ng babaeng ito. Ngunit sa pag-iisip kay Lilibeth, muling napabuntong hininga si Mark. Narinig ni Queen ang buntong hininga at tumingin sa kanya, what's wrong with you? I'm fine, mahina akong sagot niya. Kanina lang ba ako masyadong fear sa elevator? Pero sinong nagsabing sumilip ka? Medyo malumanay si Queen habang nagsasalita. Kanina ko pa ba siya tinakot? Pero hindi naman siya ganito dati, nakakadiri at patuloy pa rin sa pagsilip kahit tawagin ko siya. Ano bang nangyayari sa kanya ngayon? Parang sobrang depressed siya. I wasn't even that harsh kanina, siya ay nagtaka. No, sabi ni Mark. Hindi niya alam kung ano pa ang sasabihin. Napailing na lang siya at nasabi. Nang bumukas ang pinto ng elevator, hinanap ni Mark si Yolanda. Tinundan din siya ni Queen palabas. Tinitigan niya si Mark. At naramdaman niyang may mali pa rin sa kanya, ngunit hindi niya napigilan ang sarili na tanungin siya. Nakita ni Yolanda na papasok sina Mark at Queen. Natigilan siya at hindi na nagtanong pa. Nagtanong si Mark tungkol sa plaza at sigurado, hindi siya pinabayaan ni Yolanda. Maganda ang ginawa niya sa aspetong ito. Lumipas ang oras. Kinagabihan, gusto ni Mark na isama si Yolanda para sa hapunan kasama si Queen. Kung tutusin, normal lang sa kanya na gawin iyon. Pero nagalit si Queen, sabi niya, sabi mo ay treat mo ako sa hapunan. Bakit ka tumawag sa iba? Ayoko nang kumain. Lumabas si Queen pagkatapos sabihin iyon, galit na galit siya. Napatulala si Mark sa inaste niya. Nilinggan niya si Yolanda at sinabing, I'm sorry, Yolanda. It doesn't matter. I'll order takeout myself. Napangiti si Yolanda. Walang choice si Mark kundi habulin si Queen. Hindi naging madali para sa kanila na makipagtulungan sa isa't isa, ngunit bigla siyang nagalit.
Paano sila magtutulungan mamaya? President Miller, huwag kang magalit. Bakit parang batang babae ang ugali mo? It's not a big deal, it's just another person at the table. Pag-aalo ni Mark sa kanya. Bakit kailangan kong kumain kasama ng ibang tao? Galit na galit si Queen. Para makapaghapunan na ito, buong hapon siyang naghihintay at hindi man lang niya inasikaso ang mga gawain sa kanyang kumpanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nag-imbite siya ng ibang tao sa huli. Ano ito? Dinner party ba? Okay, anong gusto mong kainin? Kain na tayo, tayong dalawa lang, walang magawang tanong ni Mark. Nagkaroon siya ng breakdown sa loob. Paano naging masama si Queen? Hindi ba Yolanda lang? Ayoko nang kumain. Tumanggi si Queen. Ate Miller, nakompromiso si Mark. Lumingon si Queen, who told you to call me sister? Who? Walang tao. Keto, nakain ko na ang isang ito. Napakasarap. Halika dito. Kinaladkad siya ni Mark papasok sa restaurant. Namula si Queen at sinabing, bitawan mo ang kamay ko. Kaya kung maglakad mag-isa, nakahinga ng maluwag si Mark. Sa wakas, hindi siya nagalit. Pumasok silang dalawa at inirekomenda sila ng waiter na itakda ang mag-asawa. Kinawayan ni Mark ang kanyang kamay at sinabing hindi sila mag-asawa. Pagkatapos, inabot niya ang menu kay Queen. Tiningnan niya ito ng matagal at sinabi ng waiter, bakit hindi niyo na lang itakda ang mag-asawa? Ito ay isang magandang deal. Hindi, bakit gusto kong magkaroon ng couple set? Umiling si Queen. Okay, we will take this. Sabi ni Mark sabay turo sa couple set sa menu, akala rin ni Mark na good deal, anyway, kainan lang. It was not like they had to feed it to each other, tama ba? Hindi ba normal na pagkain lang iyon? Napatingin si Queen kay Mark at ibinalik ang menu sa waiter nang walang sinasabi. Ito ay higit sa lahat dahil ito ay isang magandang deal. Paliwanag ni Mark. Oo, magandang deal, sabi din ni Queen. Tapos, hindi na nag-uusap ang dalawa. Napakatahimik hanggang sa nakahain na ang mga ulam. Akala ni Mark medyo nakakatawa kasi parang blind date. Kinuha niya ang tinidor niya at nagsimulang kumain. Habang kumakain, sinabi niya, sa tingin mo ba mukha tayong nag-blind date? Sinong gustong makipag-blind date sa'yo? You are so disgusting. Umuso si Queen at nagpatuloy sa pagkain. Akala niya masarap ang pagkain. Masyadong maanghang ang pagkain nila noong lunch. Biglang naisip ni Mark si Lilibet at napabuntong hininga. Tumangala si Queen at sinabing, what's wrong with you? Fine, you're not really disgusting. Oo. Umiti ng mapait si Mark. Bihira lang si Queen na magsabi ng ganyan. Pagkatapos nilang kumain, nakatanggap si Mark ng tawag mula kay Lorraine. Hoy, pinag-isipan ko na. Let's go to Floor Island. Boses iyon ni Lorraine. Paulit-ulit niya itong pinag-isipan. Isa lang ang ipinangako ni Mark sa kanya at iniisip niya kung ano ang dapat niyang gawin. Parang ang magagawa niya ay ang samahan siya ni Mark. Sa isang paglalakbay sa isang lugar. Anyway, siya ay may isang bagay upang harapin doon. Okay, aalis tayo bukas ng umaga. Si Mark ay hindi nag-atubili. Tutal, nasa Floor Island si Lilibet sa mga oras na ito. Gayunpaman, talagang pinapagawa sa kanya ni Lorraine ang gusto niya. Ha? Umayag ka na ba? Natigilan si Lorraine. Yes, see you sa airport bukas ng umaga. Pagkatapos noon ay ibinaba na ni Mark ang telepono. Hello? Hello? Tawag ni Lorraine. Siya ay nasa estado ng pagkalito. Tiningnan niya ang numero ng telepono at sinabing, hindi ako nagkamali ng numero. Bakit siya pumayag ng ganoon kabilis? Nakakagulat si Lorraine. Saan ka pupunta? Narinig siya ni Queen. Saan na naman siya patungo? Floor Island. Walang tinatago si Mark. Pupunta rin ako. Seryosong sabi ni Queen. Gusto niyang malaman kung ano ang nangyari kay Mark. Kabanata 313. Bakit ka pupunta doon? Laking gulat ni Mark. Maghahanda siya para sa isang proyekto, hindi ba? Bakit hindi ako makakapunta? Ganting tanong ni Queen. Fine. Okay. I'm going to take the flight tomorrow morning. I'll book a flight for you, sabi ni Mark. Naisip niya na ayos lang na pumunta siya doon. Baka may iba pa siyang gagawin. Kailangan ng night ticket. Tutal, magkatrabaho silang dalawa.
At least, dapat maganda ang relasyon nila. Sa tingin mo ba wala akong sapat na pera para mag-book ng flight? Tumayo si Queen at galit na nagtanong. Hindi yun ang ibig kong sabihin, sabi ni Mark. Wala siyang magawa. Tinadya mo. Hindi mo kailangang i-book ito. Ipapabook ko ito para sa iyo, sabi ni Queen. Medyo natarante si Mark. Bakit niya gustong mag-book ng flight ticket para sa kanya? Kalimutan ito, hindi siya kapos sa pera at aabutin lang siya ng ilang libong dolyar. Salamat, Baller Miller, sinadya ni Mark. Wala ka bang mas magandang pangalan para tawagan ako? Ngumuso si Queen. Nakaramdam ng awkward si Mark at mabilis na sinabi, ako na ang magbabayad ng bill. Nagpunta si Mark para bayaran ang bill. Iniisip niya na dapat mag-book si Larry ng sariling flight ticket at hindi siya mapakali. Ang pangunahing dahilan ng pagpunta niya sa Floor Island ay para malaman ang sitwasyon ni Lilibeth. Hindi na niya masyadong papansinin ang ibang mga bagay. Anyway, pinapatay nito ang 2 ibon gamit ang isang bato. Hindi ba pangako kay Larry? Pakiramdam niya ay tama lang ito. Paglabas nilang dalawa sa restaurant, tinanong ni Mark si Queen kung saan siya pupunta. Gabi na noon. Uuwi na dapat siya para magpahinga. Hindi mo na kailangang mag-abala tungkol sa akin, simpleng sagot ni Queen. Ang ibig kong sabihin ay hindi mo na kailangang pumunta sa ibang hotel. Pumunta ka na lang sa hotel ng nanay ko, pwede kang manatili sa presidential suite kung gusto mo, sabi ni Mark. Hindi ko ba kayang mag-hotel? Bumili ako ng hotel sa plaza mo, pagtatanggol ni Queen. Nagulat si Mark. Ang hotel na binili niya ay student hotel lang at sobrang daming college students. Napakaganda ng mata ni Queen. Ang ganitong uri ng hotel ay hindi maaaring kumita ng maraming pera, ngunit ang taon ng kita ay hindi rin mababa. As long as she did it well, she can make profit for sure. Napaisip si Mark at tinatamad siyang bumalik sa kanyang bahay. Gusto niyang pumunta sa inuupahan ni Lilibeth. Ngunit naroon si Susan, kaya hindi ito komportable. Kung pupunta siya doon, maaalala lamang ng eksena ang kanyang malungkot na alaala. Kaya, mas mabuting hindi na pumunta. Ayaw na ring bumalik ni Mark sa sarili niyang bahay. Ito ay masyadong malukot. President Miller, maaari ba akong tumuloy sa hotel na binili mo para sa isang gabi? Tinatamad akong bumalik. Tabay tayong pumunta sa airport bukas ng umaga, sabi ni Mark. Bahala ka, sabi ni Queen at pumasok na sa elevator. Siyempre kasama niya si Mark. Pagdating nila sa parking lot, pumasok na lang si Mark sa kotse ni Queen. Ang bango ng sasakyan mo, pumasok si Mark at pinuri. Hindi siya pinansin ni Queen at umalis na siya. Napabuntong hininga si Mark tungkol sa kanyang maaliwalas na ugali. Pagdating nila sa hotel, nagbiro si Mark, President Miller, why don't I buy some shares of your hotel? What do you think? Gusto mo bang bumili ng ilang shares? Bakit, gusto mo ba itong hotel? I'll give it to you, diretsong sabi ni Queen. Mark instant shut up. How could he possible accept it? Pagkatapos, nagbiro ulit siya, President Miller, kung may magiging asawa mo, sigurado akong magiging kalmado siya. Wala na siyang gagawin at makukuha niya ang anumang gusto niya. Napaka-generous ni Queen at may magandang figure. Napakaswerte ng magiging asawa niya, naisip niya. Umuso lang si Queen bilang tugon at pinapasok si Mark sa hotel nang walang sinasabi. Nakita ng receptionist ang kanyang amo na papasok kasama ang isang gwapong lalaki. Ano ang nangyayari? Medyo nalilito siya. Get him the best room, utos ni Queen at saka sumakay ng elevator. Lalong naguluhan ang receptionist. Magalang na lang niyang ibigay ang room card kay Mark. Sumakay sina Mark at Queen sa elevator, at lumabas si Mark nang makarating siya sa sahig kung saan matatagpuan ang kanyang kwarto. Pero lumabas din si Queen. Natigilan si Mark, sabi niya, I didn't ask you to accompany me. Don't get me wrong, nasa puso ni Mark si Lilibeth. Paano siya magiging interesadong gawin ang anumang bagay kay Queen? Gayunpaman, hindi naniniwala si Mark na sasamahan siya ni Queen ng 2 beses dahil 2 beses niya itong nailigtas. Maging si Mark mismo ay hindi inakala na mayroon siyang ganoong alindog. Nagbibiro lang siya. Ang mga bagay na ito ay hindi maaaring seryosohin. Tumahimik ka. Nananatili din ako sa sahig na ito. Galit na galit si Queen sa narinig niya. Okay, see you tomorrow morning, nakahinga ng maluwag si Mark.
Gayunpaman, ang figure ni Queen ay tunay na gumawa kay Mark ng ilang mga ideya. Isa siyang ordinaryong tao. Kapag nakita ng isang lalaki ang gayong kaakit-akit na figure, ano pa ang maiisip niya? Sa pag-iisip nito, naalala ni Mark ang gabi ng kasiyahan kung saan inalagaan siya ni Lilibet. Gayunpaman, hindi na gagawin ni Lilibet ang ganoong bagay sa kanya. Napabuntong hininga si Mark sa isiping ito. Nagbubuntong hininga na naman. Lumuwang ang ekspresyon ni Queen habang nag-aalalang tanong, wala akong ginawang masama sa iyo. Bakit ka nagbubuntong hininga? Si Mark ay nasa ulirat. Medyo malumanay ang boses niya na nakaantig sa puso ni Mark. Sa pag-iisip ng mga salitang sinabi ni Lilibet, nalungkot si Mark. Gusto niyang may mag-comfort sa kanya. Pinuksan ni Mark ang pinto at hinaila si Queen papasok. Gusto niyang makita ang pakiramdam ni Lilibet sa katawan ni Queen, ngunit natigilan si Queen, anong ginagawa mo? Isinara ni Mark ang pinto. Ang mga ilaw sa silid ay hindi nakabukas, ngunit ang tunog ng paghinga ay naririnig. Kinabahan si Queen. Ilang beses na niyang napanaginipan ang ganoong eksena. Si Mark ang pumilit sa kanya. Hindi niya inaasahan na magkakatotoo ang panaginip noong araw na iyon. Gusto niyang sampilan si Mark ng katutubo, ngunit hindi niya kinaya. Mark, Ham. Habang nagsasalita si Queen, lumapit si Mark at hinalikan siya. Nanlaki ang mata niya. Hinalikan niya talaga. Gustong lumaban ni Queen, pero hindi ba ito ang pinangarap niyang eksena? Gayunpaman, nang biglang magsalita si Mark, nabalik sa katinoan si Queen. Honey, honey. Akala ni Mark na siya si Lilibet, at natulala ang tingin sa mga mata nito. Mark, be-starred ka. Nagpumigla si Queen at itinaas ang kamay para sampilan si Mark. Pagkatapos, binuksan niya ang pinto at lumabas. Naramdaman ni Mark ang pag-aapoy sa kanyang pisngi kung saan siya sinampal at natauhan siya. Nang makita niya ang bakanting kwarto ay napabuntong hininga siya. Ano ang ginawa niya ngayon? Gusto ni Mark na humingi ng tawad kay Queen. Ngunit tiyak na galit si Queen sa sandaling ito. Kung pupuntahan siya nito ngayon, hindi ba't nililigawan niya si kamatayan? Naisip ni Mark na mas mabuting hanapin siya nito kinabukasan pagkatapos na kumalma si Queen. Pagkatapos noon ay naligo na siya at natulog. Nang bumalik si Queen sa kanyang silid, lalo siyang nagalit. She cursed, "Bastard, you're so disgusting. Hinatak mo ako papasok sa kwarto pero nag-iisip ka pa ng ibang babae. Ano ang kinukuha mo sa akin? Kapalit. Bastard. Go to H2. Galit na galit si Queen, at habang iniisip niya iyon, lalo siyang nagagalit. Hindi niya alam kung paano siya nakatulog. Kinaumagahan, narinig ni Mark na may kumakatok sa pinto. Natarante si Mark at binuksan ang pinto. It was Queen standing at the door without any expression on her face as she questioned, anong oras na? Bakit hindi ka pa handa? Pupunta pa ba tayo sa floor island? Doon lang natauhan si Mark at naghilamos kaagad. Muntik na niyang makalimutan na pupunta pala siya sa floor island noong araw na iyon para hanapin si Lilibet at nakipag-appointment din kay Lorraine. Pagkatapos mag-impake, lumabas si Mark sa kanyang silid. Nakarating na si Queen sa harap ng elevator. Tumingin si Mark sa labi niya at bumulong, I'm sorry sa nangyari kahapon. Namamaga pa rin ang mukha niya. Tinampal siya ni Queen kagabi kaya natulala si Mark. Ngumuso si Queen, nakakadiri ka talaga. Hindi na nagsalita si Mark. Kasalanan niya talaga ang nangyari kagabi. Hindi na niya dapat hinaila si Queen sa kwarto niya. Sure enough, it was a lie when Queen said she would sleep with him twice. Hinalikan niya ito ngunit isang masakit na sampal ang iginanti nito. Nadama ni Mark na mali, ngunit kasalanan din niya ito. Sineseryoso niya ito. Siyempre, hindi alam ni Queen ang iniisip ni Mark. Kung alam niyang iyon ang iniisip nito, mas magagalit si Queen at baka masampal pa niya si Mark. Ding! Bumukas ang pinto ng elevator. Lumabas sila ng hotel at sumakay si Mark sa kotse ni Queen, pagkatapos ay hinatid niya sila sa airport. Matagal nang naghihintay si Lorraine sa airport. Bakit hindi pa dumarating si Mark? Nagsinungaling ba siya sa akin? Medyo nakaramdam ng galit si Lorraine. Nang ilabas na sana niya ang kanyang mobile phone para tumawag, nakita niya ang isang sasakyang papunta sa parking lot. Kanina pa siya naghihintay sa parking lot. Dahil alam niyang magdadrive si Mark. Nang makita niyang naroon si Mark, nakahinga siya ng maluwag. Thank God dumating siya.
Binuksan niya ang pinto ng kotse at tumakbo papunta sa kanya. Tumawag si Lerin, "Hey!" Taktong lumabas si Mark sa sasakyan at nakita ni Larry na papalabas din si Queen. May dala itong branded na bag sa likod. Tumama ba si Queen sa kanila? Siyempre, kilala niya si Queen. Si Queen ang bumili ng kalye ng kanyang housing area sa oras na iyon. Pero bakit sasama si Queen? Bakit? Nagalit si Lerin, "Mark, I wanted you to come alone, bakit ka nagsama ng iba?" Naisip niya sa kanyang puso, ano ang nangyayari? Ikaw ang nangako sa akin. Bakit ka nagdala ng iba? Anong klaseng pangako ito? Hindi napigilan ni Larry na ipahayag ang lahat ng iniisip sa harap ni Queen. Isang tao na lang. Ano ba ang mahalaga? Sabi ni Mark. Natahimik siya sa inasal ni Lerin. Bakit may isa pang tao? Bakit? Sabay na tanong ni Lerin at Queen. Nagalit si Queen sa nangyari kagabi at ngayon ay may kasama silang ibang babae. Ano ang nangyayari? Inis na inis si Queen. Nasa bingit ng mental breakdown si Mark sa harap ng dalawang babaeng ito. Gusto lang niyang pumunta sa floor island para makita si Lilibet sa lalong madaling panahon. Ayaw niyang pakialaman ang ibang bagay. Bakit naging ganito ang ugali nilang dalawa? Walang choice si Mark kundi pakalmayan sina Queen at Lerin. Medyo nakonsensya si Mark kay Queen dahil sa nangyari kagabi, kaya hinaila muna niya ito sa isang tabi. Kung patuloy silang magtalo, paano sila makakasama sa iisang biyahe? Anong ginagawa mo? Hayaan mo. Galit na nagpupumigla si Queen at inalis ang kamay ni Mark. Bakit mo siya hinayaang sumama sa atin? Galit na galit si Queen sa lahat. Kagabi, kinuha siya nito bilang iba. Ngayon, hinayaan niyang may ibang sumama sa trip nila. Ang punto ay napakabata ng babaeng ito, halos kasing edad niya si Mark. Si Queen ay mas matanda sa kanilang dalawa. Pakiramdam niya ay na out of place siya bigla. She's my classmate and she has her own business to deal with there. Magkasama lang kami sa floor island, paliwanag ni Mark. Naisip niya na baka may gagawin si Lerin doon. Bakit pa siya pupunta sa floor island? Magkasabay lang silang pupunta ng floor island at wala siyang pakialam sa kanya. President Miller, huwag kang magalit. Kung galit ka, hindi ka magiging maganda. Dagdag pa, magkakaroon ka ng mga kulubot sa iyong mukha, sinubukan ni Mark na pasayahin siya. Gusto lang niyang sumakay sa kanan sa lalong madaling panahon. Kung patuloy itong maghadrag ng ganito, hindi magkakaroon ng sapat na oras para dumaan sa security check. Kailangan mo ba akong pambobola? Ngumuso si Queen. Nakahinga ng maluwag si Mark, napakabait mo talaga, President Miller. Napakadali pa ring suyuan ni Queen, at least iyon ang naisip ni Mark. FCQ, galit na sabi ni Queen. She warned, "Let me tell you, I have my own business to do in Floor Island as well. She'd better not be following around." Okay, pupunta ako at sasabihin sa kanya, sabi ni Mark. Pagkatapos, pumunta siya para kausapin si Lerin mag-isa. Ngumuso si Queen. Nang makitang eye comfort ni Mark si Lerin gaya ng ginawa niya sa sarili, nagalit na naman ito. Ayaw nang manood ni Queen at naglakad na siya papunta sa entrance ng elevator bitbit ang kanyang bagahe. Buti na lang at pumulupot si Lerin sa labi at walang gana na pumayag. Bagamat hindi maganda ang pakiramdam niya, hindi siya nagkagulo. Pabulong na tanong niya, "Mark, gusto mo ba ng matatandang babae?" "Bakit mo naman nasabi?" Nagulat si Mark sa tanong niya. "Kung ayaw mo sa matatandang babae, bakit mo sinama si Queen?" Sumagot siya. Napalingon si Lerin kay Queen at bumulong sa kanyang puso, mas malaki lang ang boobs niya, di ba? Ganon din ako kung kaedad niya ako. May gagawin din si Queen doon sa floor island, so we decided to travel together, paliwanag niya. Dapat ay isang biro. Paano niya nagustuhan si Queen? Talagang hindi niya naisip ito. Aksidente ang kagabi dahil hindi niya mapigilan ang sarili. Gayunpaman, sumang-ayon si Mark na mayroon siyang bagay para sa mga matatandang babae. Si Lilibet ay nobyo sa kanya mula pa noong bata pa sila at mas matanda ito sa kanya ng mga 5 taon. Ngunit mahirap sabihin na siya ay mas matanda. Napakabata niyang tingnan, maselang balat, at magandang personalidad. Paanong hindi siya magugustuhan ni Mark? At si Willa. Mas matanda din siya kay Mark. Pero hindi ko akalain na mas matandang babae si Lilibet. Pati si Auntie Logan. Hindi pa nga siya kasal, naisip niya.
Then you have to promise me that you won't fall for Queen, seryosong sabi ni Laren. He was speechless and he found it funny. What was Laren thinking? Mark certainly did what she said, but he muttered, why did you gusto mo sabihin ko? Bakit hindi? Ito ay isang pangungusap lamang. Oh, tumigil ka na sa pagsasalita. Tere na sa security check dali, mabilis na inalis ni Laren ang topic habang namumula siya at mas bumilis ang tibok ng puso niya. Tama, bakit kailangan niyang hilingin sa kanya na gumawa ng ganoong pangako? Kabanata 314. Kinuha ni Laren ang kanyang bagahe at pumunta sa elevator. Nakahinga ng maluwag si Mark. Tapos, sumakay na silang tatlo sa elevator. Matapos dumaan sa security check, naghintay sila ng pag-alis at ilang sandali pa ay nakasakay na sila sa eroplano. Siyempre, lahat sila ay nasa first class na upuan. Matapos makatulog, hindi nagtagal ay nakarating sila sa floor island. Lumabas ang lahat sa airport. Tinawagan ni Mark si Bettina at tinanong siya tungkol sa lokasyon ni Lilibeth sa floor island. Kung tutusin, napakalaki ng floor island, imposibleng hanapin niya si Lilibeth kung saan-saan. Kung gagawin niya ito, maaaring tumagal siya ng ilang taon at hindi pa rin niya ito mahahanap sa huli. Sabi ni Bettina, Young Master, sa oras na ito, ang 2 taong pinadala ko para sundan si Lilibeth ay bumubuntot pa rin sa kanya. Ipapadala ko sa iyo ang eksaktong lokasyon mamayang gabi. Ang pangunahing dahilan ay hindi alam ni Bettina kung paano sasabihin kay Mark. Kung tutusin, si Lilibeth ay binugbog ng kanyang pinsan at napanood ito ng 2 especially iya. Kung sasabihin niya kay Mark, siguradong magagalit siya. Naisip ni Bettina na mas mabuting maging maingat. Isa pa, hindi niya makontak ang 2 taong nakamonitor kay Lilibeth. Sa ngayon, kailangang gumawa ng paraan si Bettina. Young Master, mas mabuting magsaya ka sa floor island, sabi ni Bettina. Wala sa mood si Mark na gawin iyon. Ipinagkibit balikat niya ito at nagpa siya na humanap muna ng makakainan. Gustong-gusto niyang makita si Lilibeth kung hindi ay mahihirapan siyang matulog sa gabing iyon. Pagkababa ng telepono, agad na sinubukang kontaken ni Bettina ang 2 na nagmomonitor kay Lilibeth. Ngunit makalipas ang ilang minuto, naramdaman ni Bettina na may masamang mangyayari. Nagugutom na ako. Tere, kain na tayo, mungkahi ni Laren. Nakipag-appointment siya sa mga kaibigan niya rito, pero mamaya na lang siya makikipagkita sa kanila. Kinailangan ding isaalang-alang ni Mark kung ano ang gusto ni Queen. Siya ay walang ekspresyon, at tanging si Mark ang nakakaaliw sa kanya. Umuso si Queen, you don't need to put in a good word. Anyway, as long as kasama mo siya, mag-i-explore ako at hindi ako makakasama. Naisip ni Mark na ayos lang ang ideya. Anyway, wala sa mood si Mark at wala man lang siyang oras para mag-explore. Sige, President Miller, maaari kang pumunta at magsaya, sabi ni Mark. Be-starred ka. You're getting rid of me to hang out with this girl, right? Galit na galit si Queen habang namumula. Hindi man lang siya sinubukang aliwin ni Mark pero pumayag siyang mag-isa. Paano niya nasabi iyon? Nagtatanong ba siya? Para umalis siya. Hindi, ikaw ang nagsabi niyan, nakasimangot na sagot ni Mark. He was a utter loss. How could Queen be so unreasonable all of a sudden? She had said it herself that she was going to stroll around alone. Fine, nakakadiri kang tao. Magsaya ka, bastard. Dumura si Queen at galit na kinaladkad ang malita, sumakay sa kotse at umalis. Nakahinga ng maluwag si Mark. Ang kotseng pinasok niya ay isang Mercedes-Benz private car, na dapat ay si Queen ang nag-ayos. Kung tutusin, napakayaman niya, at tiyak na may kakilala siya sa floor island. Tama, dapat naayos na ni Queen ang schedule kagabi. Gusto na rin niyang mag-relax, pero sinabi lang ni Mark, na ikinagalit ni Queen. You can do whatever you want. I have several estates in floor island. But you bring some other women with you, then what about me? You can go to H2. Tigaw niya sa sarili. Napapikit si Queen sa galit. Ang sabi ng driver, President Miller, nag-order ka ng isang set ng couples meal sa restaurant at ito ay naihanda na para sa iyo. Ayon sa iyong kahilingan, ang red wine ay isang bote ng 1,982 lafite. Ang steak ay naka-air buhat sa New York. Ikaw. Hindi, ayoko na.
Galit na pinutol siya ni Queen. Pero inihanda na ito ng restaurant na hihiyang bulong ng driver. Ito ang restaurant ni Queen. Tumawag siya kagabi. Kung ganoon ay kakain ako mag-isa, ngumuso si Queen. Nagulat ang driver. Ano ang mali kay Pangulong Miller? Nang makitang biglang umalis si Queen, napangiti si Lerin at nagtanong bakit siya umalis. Mark rolled his eyes at her, ano ang kinalaman nito sa iyo? Lerin curled her lip and said, I'm just asking. Whatever, let's go and eat. May alam akong lugar kung saan masarap talaga ang mga ulam. Nagugutom si Mark, kaya pumayag siya. Maraming beses nang nakapunta si Lerin sa Floor Island, kaya kinuha niya si Mark at umalis. Gayunpaman, sa sandaling umalis sila, tumunog ang mobile phone ni Mark. Ito ay isang tawag mula kay Queen. Nalilitong sagot ni Mark, President Miller, ikaw. Mark, I'm asking you, gusto mo bang makasama yung babaeng yon? Diretsong tanong ni Queen. Habang iniisip ito ni Queen, mas lalo siyang nagalit. Bakit? Lahat ay pinaghandaan niya, bakit siya kakain mag-isa? No, I'll separate ways with her later. Pinalak ni Mark na gawin iyon. Well, I'll wait for you for an hour. After you've separated ways with her, I'll send a car to pick you up, and then. Tabay tayong kakain, sabi ni Queen. Naisip ni Mark paano magkakaroon ng sapat na oras. Kaya, sumagot siya, kakain na tayo. Pagkatapos ay tandaan na kumain ng mabilis. Sabi ni Queen at galit na ibinaba ang telepono. Mark murmured, bakit parang iba na si Queen ngayon? Bakit galit na galit siya nang walang dahilan? Kanina pa nagsasalita si Queen habang nagngangalit ang ngipin sa galit. Hindi naintindihan ni Mark at nagtaka, may regla ba si Queen? Kaya ba masama ang pakiramdam niya? Umiling si Mark at hindi mapakali. Tinundan niya si Lerin at sumakay sila ng itim na sasakyan papunta sa kakainan nila. Patuloy ang pag-ungol ni Lerin sa daan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mark na sobrang nakakainis ang mga babae. Nahihiya siyang sabihin, kaya't tiniis na lang niya. Pagdating niya sa restaurant ay nagmamadaling natapos si Mark sa pagkain at handang makipaghiwalay kay Lerin. Ano ang sinabi mo? Nagulat si Lerin nang malaman ang kanyang plano at medyo nakaramdam siya ng mali. Hindi makapaniwalang sabi niya, nangako ka sa akin na pupunta ako sa Floor Island, at ngayon ay aalis ka pagkatapos kumain. Sobrang sama ng loob ni Lerin. Naisip niya kung saan pupunta si Mark pagkatapos nilang kumain. Itinalaga pa nga niya ang kanyang mga kaibigan at inaasahan na gumugol ng kahit isang linggo doon. Well, may iba pa akong gagawin, diretsyong sabi ni Mark. Paano mo ito magagawa? Pakiramdam ni Lerin ay labis siyang napahamak. Kabanata 315. Hindi nakayanan ni Mark ang hinaing ng isang babae, pero pumunta siya dito para kay Lilibeth. Wala siyang panahon para pakialaman ang damdamin ng iba. Paano mo ito magagawa? Patuloy ang pagtatanong ni Lerin, at habang ginagawa niya, mas lalo siyang naagrabyado. Masyadong nahiya si Mark na magsabi pa. Inamin ni Mark na siya ang may kasalanan. Kung tutuusin, pumayag talaga siyang sumama kay Lerin na pangako rin sa kanya. Saan mo gustong pumunta? Sasamahan kita, okay. Pumayag si Lerin. At worst, kaya niyang talikuran ang mga lugar na gusto niyang puntahan at naplano na niya kagabi. Okay, pero hindi ko rin alam kung saan pupunta. Let's get isang kwarto muna, sagot ni Mark. Wala sa mood si Mark na mamasyal, sa hotel na lang siya maghintay. Sa ganitong paraan, hindi siya maaabala. Kung hindi, masabik siyang maghintay ng tawag ni Bettina sa mataong lugar. Bakit ka nagkakaganito? Namula si Lerin. After everything, it turned out that he wanted to get a room with her. Hindi ba sila masyadong mabilis? I didn't expect you to be so lustful, Lerin muttered. Ano? Natarante si Mark. Anong nangyayari? Anong mali sa sinabi niya? Bakit siya namumula? Hindi ito maaaring minamadali. Tignan mo muna kung maganda ang tugma natin sa isa't isa. Bakit ka ba nagmamadali? Tagot ni Lerin habang nakayuko. Actually, umamin na siya. This time, she took the initiative to invite Mark to hang out because she feel that she might be a little interested in Mark. She sinilip ni Mark mula pa noong siya ay estudyante. Noong nakaraan, nagalit siya, ngunit mayroon pa rin siyang interes sa kanya.
At least, noong nasa bar sila noong isang araw, naakit talaga siya ng figure ni Mark. Ito ay isang bagay na hindi niya matakasan. Siya ay may napakahusay na figure, magandang personalidad, ngunit medyo malaswa. Maliban doon, maayos ang lahat. Akala ni Lerin. Ngunit wala siyang balak na isuko ang sarili sa kanya sa oras na ito. Masyadong nagmamadali. Paano kung hindi bagay? Pagtataka niya. Tawakas ay naintindihan na ni Mark ang ibig sabihin ni Lerin. Akala niya ay kukuha ito ng kwarto at magpapalipas ng gabi sa kanya. Wala siya sa mood na gawin iyon. Bata at maganda si Lerin, ngunit si Mark ay walang anumang damdamin o interes sa kanya. Bakit niya ilalabas ang ideya? Tsaka sinampal siya ni Lerin nang silipin niya ang dibdib nito sa huling pagkakataon. Ngayon, ayaw nang mabugbog muli ni Mark. Huwag kang mag-overthink. Ang ibig kong sabihin ay kukuha ako ng isang silid at makakakuha ka ng isa pang silid. Naghihintay ako ng tawag ng kung sino. Di bale, sasabihin ko lang sa'yo ang totoo. Nandito ako para maghanap ng tao. Hinahanap ko ang asawa ko, diretsyong sabi ni Mark. Ano? Asawa mo? Kasal ka na? Nagulat si Lerin sa narinig. Paano ito magiging posible? Siya ay malinaw tungkol sa edad ni Mark. Imposibleng magpakasal siya dahil bata pa siya. Oo, sagot ni Mark. Hindi na niya kailangang itanggi na ang asawa niya ay si Lilibeth. Lerin snorted, what the hey? I would have believed it if you said that you have a girlfriend. But a wife. Do you think I'm stupid? Speaking of this, Lerin felt wronged and scolded in her heart, you have a girlfriend, yet you still broke my chest twice. It was so painful. Hindi na masyadong nagsalita si Mark at nagtanong, so, gusto mo bang sumama sa akin? Oo, sasama ako. Napakunot ang mga labi ni Lerin at nagpunta para kumuha ng mga kwarto kasama si Mark. Pero seryoso niyang sabi, hoy, dahil may asawa ka na, huwag mo na akong silipin. Tumingin si Mark sa kanya at nakaramdam ng mali. Naisip niya, anong ibig mong sabihin sa pagsilip sa iyo? Ikaw naman ang nagpapakita ng katawan mo sa bawat oras, okay? Walang masyadong sinabi si Mark. Kalimutan mo na. Pero pagdating nila sa pinakamalapit na hotel, isang kwarto na lang ang natitira. Nang pumunta sila sa ilang lugar para magtanong, isang kwarto lang din ang naiwan sa kanila, at ang iba ay fully booked na. Napabuntong hininga si Mark. Namula si Lerin at sinabing, huwag mo akong tingnan. You can't have any thoughts towards me. Wala pa si Mark simula pa lang, kaya tuloy lang siya sa paghahanap ng ibang hotel. Nagpatuloy sila sa paghahanap hanggang gabi. Pagod si Lerin at sinabing, kalimutan mo na, kukuha lang ako ng kwarto. Takama ako matutulog at sa lupa ka matutulog. Takatunayan, may mga kaibigan si Lerin dito sa Floor Island. Pero bakit siya pumunta dito kung hindi niya kayang mag-isa kasama si Mark? Okay naman si Mark dito. Anyway, hindi siya interesado kay Lerin. Pero, kung paikot-ikot si Lerin sa kwarto na nakaseksi ang damit, kahit isang lalaki ay hindi makatiis, lalo pa si Mark. Kung tutusin, maganda ang body figure ni Lerin, although hindi siya comparable kina Lilibeth, Willa, Quinn, or even Melda. Then, pumasok sila sa isang hotel, nilabas ni Lerin ang ID card niya at nag-book ng room. Sa oras na iyon, sa wakas ay nakatanggap si Mark ng isang tawag sa telepono mula kay Bettina, na nagsasabi na si Lilibeth ay pumasok sa isang kumpanya ngunit hindi na siya muling lumabas. Nakinig si Mark at naging balisa. Bakit hindi siya umalis sa lugar? Isang buong gabi, may nangyari ba? Hoy, anong nangyayari? Bakit ka nauubusan? Nang makita ni Lerin si Mark na biglang tumakbo palabas, nagulat siya at hinabol siya, hoy, anong nangyayari? Kumuha ka ng kwarto at magpahinga ka na. May gagawin ako, sabi ni Mark sa kanya nang huminto ito ng taxi sa tabi ng kalsada, binuksan ang pinto at pumasok. Pero sumunod din si Lerin sa kanya, na nagsasabing, no way, you're trying to get rid of me to find Madam Queen, right? No way. Hindi nakaimik si Mark. Si Queen ay hindi isang ginang, hindi ba? Hindi pa siya kasal, ngunit kung narinig ito ni Queen, malaki ang posibilidad na mabalisa siya. Gayunpaman, nakapasok na si Lerin sa sasakyan, kaya't wala siyang choice kundi ang sumunod sa kanya. Matapos sabihin sa driver ang address, humandar ang taxi. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa kumpanyang binanggit ni Bettina.
Si Mark ay hindi pa nakakapunta doon, ngunit si Laren ay na-curious. Ilang beses na siyang nakapunta sa Floor Island. Alam niyang may kakayahan ang kumpanyang ito, at napakayaman ng may-ari. Mark, don't tell me na sayo ang kumpanyang ito. Seryoso si Laren habang nagtatanong. Naghinala siya na maaaring si Mark ang kapangyarihan sa likod ng trono. Tatanggi sana si Mark. Hindi pa siya nakapunta sa Floor Island. Paano siya magkakaroon ng kumpanya dito? Haha, babae, nagbibiro ka ba? Ang may-ari ng kumpanyang ito ay si Ramon Pinos. Paano siya? Natawa ang taxi driver nang marinig si Laren. Ito ba ang trick na ginamit ng mga kabataan sa mga araw na ito upang makakuha ng mga babae? Bakit imposible? Let me tell you, napakayaman niya. Galit na sagot ni Laren. Sino siya para sabihin iyon kay Mark? Sure, mayaman siya. Then please pay the fare, natatawang sabi ng taxi driver. Marami na siyang nakitang ganoong mga tao kaya hindi na siya nagulat. Eto na, ngumuso si Laren at naglabas ng pera pambayad ng pamasahe. Inilabas na ni Mark ang pera, ngunit nagpatuloy si Laren at binayaran na lang. Hindi mo kailangang magbayad. Lumabas ka dali. Lumabas ng taxi si Laren bitbit ang kanyang bagahe. Siyempre, lumabas din si Mark. Pasado 9:00 na ng gabi, at nagsara na ang kumpanya. Pero bakit pumunta dito si Lilibeth? Mark, anong gagawin mo dito? Tanong ni Laren. Hindi pa niya nakita ang amo, ngunit tiyak na mas mayaman ito kaysa sa kanyang pamilya. Tsaka wala naman dito ang pamilya ni Laren kaya hindi niya ito makontak. Hinahanap ang asawa ko, sagot ni Mark habang naglalakad papasok sa gusali, ngunit pinigilan siya ng security guard. Hoy, dito ba nagtatrabaho ang asawa mo o? Naabutan ni Laren at nagtanong. Hindi, tumangala si Mark sa gusali. Itong buong building ay ang kumpanyang binanggit ni Bettina. Nakita ng 2 taong nakamonitor kay Lilibeth na pumasok siya, ngunit napatay sila. Ibig sabihin, pagkapasok ni Lilibeth, hindi pa siya lumalabas. Pilit na gustong pumasok ni Mark, pero pinigilan ni Laren si Mark at sinabing huwag kang gagawa ng kalokohan. Mabilis kumilos ang mga pulis dito. Kung tatawag sila ng pulis, mahihirapan ka. Ito rin ang pag-aalala ni Mark. Pero nasa loob si Lilibeth, sobrang nag-aalala si Mark na ayaw niyang maghintay pa ng 1 minuto. Tinimulan itong malaman ni Mark. Sa sandaling ito, bumukas ang elevator, at naging magalang kaagad ang security guard ng batiin niya, President Pinos. Ito dapat ang may-ari. Tanungin mo siya, sabi ni Laren. Nakita rin ito ni Mark. Nang lumakad siya, nagpadala ng mensahe si Bettina na sinasabing ang taong ito ang amo. Kung iyon ang kaso, tiyak na pumunta si Lilibeth dito para hanapin siya. Lumapit si Mark sa kanya at tinanong, "Excuse me, may kilala ka bang tao na nagngangalang Lilibeth Polen?" Kinabahan si Mark. Tinulyapan ng lalaki si Mark na may intensyong pagpatay sa kanyang mga mata. Hindi pa niya nakikita si Mark noon, ngunit dahil nagtatanong siya tungkol kay Lilibeth, naisip niya kagad ang asawa ni Lilibeth na si Mark Orleans, na anak din ni Karen Lee. How dare he show his face here? Oo, pero umalis siya 1 oras na ang nakalipas, sabi ng lalaki. Kumunat ang noo ni Mark. Tinabi ni Bettina na ang 2 lalaki na hindi nila makontak ay malamang na napatay. So, itong lalaking ito ba ang may gawa nito? Halos sigurado si Mark na ginawa niya iyon. Nang matapos magsalita ang lalaki ay naglakad na ito palabas. Pinigilan siya ni Mark at muling tinanong, "Teka, hindi pa lumalabas si Lilibeth simula nang pumasok siya. Anong ginawa mo sa kanya?" Naging mabisyo ang mga mata ni Mark. Kung may nangyari kay Lilibeth, papatayin ni Mark ang buong pamilya ng lalaki. Hindi maiwasang isipin ni Mark ang pinakamasama dahil hindi lumabas si Lilibeth sa buong gabi. Inaresto ba siya, ikinulong, o pinatay? Forget what they doing, keep on doing.